As the moment that we're posting this one, it will be on October 6, 2023, 10 a.m. At yung Letran currently 0-3 yung score, yung standing nila. May laro sila mamaya against their rivals of the NCAA, San Beda Red Lions. Pag nanalo sila doon, first win of the season for them, 1-3. If matalo sila, 0-4 sila. Kahit anong mangyari, it won't change anything. Nasa bagong lumang posisyon na naman ang defending champs ng NCAA. Welcome to another episode of License to Shoot Podcast. Ako si Miggy C. Kasama ko si William Go. Sa aming piling, hindi kayo magsisisi. At yun, before we go to the episode about Letran, alam ko maraming nag-aantay for the defending champs. Pero we would like to invite you to like, share, and subscribe to our channel. And we will try our best to make consistent NCAA content for those NCAA fans out there. Pero yun, William, Letran 03, ano ba yung nangyari at saan ba 'to nagsimula? Bakit napadpad sila sa ganitong posisyon? Well, it definitely started nung off-season pa lang, 'di ba? Syempre yung main backer nila, which is the biggest sports conglomerate here in the Philippines, aka the San Miguel Corporation, lumipat na nga sa sister school nila na fellow Dominican, which is the UST Growling Tigers. So doon pa lang malaking dip na yun sa program nila kasi syempre umalis na, like lumipat na yung key figures, yung sa budget pa lang, and then naging na sila, basically since alam naman natin na pag nagpalit ng head coach or nagpalit ng backer, new program ang nangyayari sa college basketball team, diba? So although kahit sabihin natin na Renzi Bahar na yung current head coach nila was an assistant coach and still in touch with Coach Boni since assistant siya ni Coach Boni sa Northport, iba pa rin talaga kapag um, parang iba pa rin pag bago na yung head coach, ang daming magbabago. So, I mean, yeah, kahit papano may konting continuity pero um, marami nga talaga magbabago na syempre iba yung unang-una sa relationship with the players, coach and players. Syempre iba pa rin pag yung nakasanayan nila na Coach Boni. And then apart from the change in the management, nagpalit ang daming graduate, in which was yung mga graduate key players such as si Brent Paraiso, Olivario, and yung isa pa na Sanggalang, Caralipio yun. Sanggalang. Yeah, Caralipio Sanggalang. So doon pa lang 5 na agad yung mawawala. So syempre dahil 5 nawala, 5 ang papasok. So kahit pa paano doon pa lang alam mong sobrang bago tong program nila. Kaya medyo nangangapa pa sila, like major adjustments definitely. Actually ako nasabi kong bagong lumang posisyon yung Letran kasi last year even though they were defending champs, ang daming nag-doubt sa kanila nung first round. They did well in the first round. If I'm not mistaken, 6-3 sila at the end of the first round. Pero middle of the first round, madaming nagdududa na kaya ba nila mag-defend? Kaya ba nilang manalo ulit? Knowing na nawala sa kanila last season si Ren Sabando. So ang daming nag-doubt and at the end of the day, at the end of the season, sila yung nag-champion. This year naman, ganun din, ang daming ulit nagda-doubt sa kanila dahil 0-3 sila. First 3 games sila, wala silang naipanalo. Bagong luma kasi ang daming nagda-doubt. And ang daming nagda-doubt tapos at the same time, bago siya kasi 0-3. Hindi pa nananalo yung Letran. And I think I think this they need to at least win na agad para lang makapasok pa sa Final Four. Kasi feeling ko pag snowball pa lalo itong mga pagkatalo nila, baka lalo silang mahirapan. Ayan yun. Tingin mo ba kaya pa ba actually, medyo nakakatanga yung question, pero tingin mo kaya pa ba ng Letran to reach some Final Four and win it again? One game at a time naman. One game at a time lang naman yun. Pero one thing na mas ang kasi for Letran is since bago lahat. So definitely ang daming nag-a-adjust. And then
ang daming nawala sa kanila. Tapos, yun, bukod sa madaming nawala, yung competition naman, may mga pumasok or yung may good progress sa kanila, yung good progress sa lineup ng mga ibang teams, naging intact. Kaya, patuloy yung growth nila habang yung Letran back to zero. So, parang, yeah, medyo, parang paikot-ikot. Kasi di ba pag college kasi paiikot ka kasi merong parang ito may isang team, then ito yung bago, tapos pag na gagraduate na yung key players ng isang team, bababa sila kasi reset, tapos since yung bago nun sila na yung naka-experience, so sila naman yung Mhm. aakyat. So it also played a factor as to why Letran is currently 0-3 dahil parang sila nag-reset, or hindi naman reset pero yeah, change in program. Actually, reset nga pala talaga kasi nagbago lahat ng programs. Habang yung iba naman, parang picking up from where they left off last year. Ako, for me, yung Letran, actually, hype pa ako sa Letran nung preview. Actually, until now, kaya nga sabi ko din nakakatanga yung tinanong ko na kaya pa ba ng Letran. Feeling ko naman, tatlong talo pa lang yun eh. Kaya pa nila balik rin yan. Pero kailangan nila magmadali para sa akin. In terms of reset, meron pa rin namang mga players yung mga Letran na talagang kaabang-abang. Katulad nga ni Kurt Rayson. Although si Kurt Rayson, uh, I don't know kung maraming medyo hot take ba to or something. Wait lang. Since napag-usapan nga natin nung preview ng NCAA. Nakanood ka na ba ng ng NCAA games? Nakanood ka specifically Letran Yung opening lang talang napanood ko sa JRU. sa JRU? Ako pakiramdam ko, and eto sa mga nakakanood din ngayon, especially sa mga Letran fans out there din. Correct me if I'm wrong lang, pero ang pakiramdam ko lang, and this is my opinion, yung laro ng Letran minsan, alam mo yung parang it was parang naaalala ko yung Gilas Pilipinas Jordan Clarkson World Cup. Yung parang kay Clarkson na napupunta yung bola. Sa Letran parang napupunta parati kay Kurt Rayson na lang. Yung mas nagiging predictable minsan yung opensa ng Letran dahil doon. And yeah, malaking factor nga din yun since hindi Mm. parang kahit sabihin natin na na ang NCAA may individualistic and they rely more on their superstars than the UAAP. Mm. Pero may mga times na mauubos eh. So Mm. parang kailangan din nila mag-establish ng kahit papaano yung second guy nila. 'Di ba? Parang nung panahon ni sa San Beda kay Robert Bolick, may JV Mocod. And then Mm. sa Arellano nun may Gio Halalon, may Kent Salado. Tama, Parang the bus driver tsaka oo, conductor conductor. So parang ano. yun yung Mm. main observation ko sa NC na kahit sabihin natin na live and die tayo by superstar. Parang at some point na pag naubos yung main guy nila, 'di ba? Merong second star. At least isang second star na pwede sila mag-rely on. Kumbaga, kung may Batman, dapat meron ding Robin. Oh, yun. Dito Yun kasi yung mga dito kasi sa Letran, feeling ko marami naman silang mga key players so far. Like nandiyan naman si Vince Quajao, rookie of the NCAA, pero veterano na yun sa UAAP, nag-UST di yan. ba? Tsaka, hindi siya Naging na-line up sa Lasal. Lasal. Hindi siya na-line Naglasal up. siya. Kaya nga, naglasal Mag siya, hindi siya na-line up. Magpupustahan ba tayo ulit? Oo nga. Kasi hindi nga siya Naglaro siya, na-line up. naglaro siya season 84. And yung naalala kong highlight lang niya is nag-buzzer beater 3 siya against UST. So, di ko alam kung anong quarter yon, pero yon. Si Deo Quajao. Oo. Deo wow. So yun. Anyway, going back, yun nga, may mga pieces naman ang Letran para makahanap ng Robin sa Batman na si Kurt Rayson. Like nandiyan nga si Quajao, si Javi Leonar, si Kevin Santos. Para sa akin ito yung mga upcoming big mans ng Letran. Tsaka si Kobe Monhe. So, yun nga, with that being said, kahit na may mga possible mga prospects sila to be a sidekick to Kurt Rayson, natatalo pa rin sila. And ako, for me, this is just growing pains. Kasi kung titignan mo yung mga pagkatalo nila,
especially sa JRU, overtime loss. Nag-overtime pa Yung yun. overtime sa dikit lang. Yung sa LPU naman, second game nila, 1 point loss lang sila nun. So, dikit na naman. Dun sa iyak naman, their third game, ang nangyari lang naman dun is na-shutdown si Rayson. Sa tingin ko, etong Letran pumapalag naman eh. Siguro, it's the matter of how will they close games. And tingin ko, pagdating sa crunch time kasi, nababasa ng kalaban na, pupunta lang to parati kay Rayson. Kaya siguro na-check sila nun. Oh. Yun. Kung titignan mo rin, 'di ba? Ano lang puro yun nga sabi puro 1 point then basta dikitan except yung Mm. sa AYAC. So parang Actually, Ayak dikitan din yun eh. Parang nung dulo lang bumigay. yun na nga sa So, yun nga, parang aside from the closing, yun yan, mm, yun yung masasabi natin na problem nila is the way they close out games kasi yun nga, since kung tinignan mo kahit final score lang yung tignan mo na dikitan, alam mo na may laban talaga eh. Yung mga sa mm. dulo lang, sa end game lang sila na Oo, totoo naman. huli. So parang I do believe na hindi pa naman nila kailangan mag-panic. Mm. And what I like about this Letran, natuto sila sa una nilang pagkakamali. Yung unang nilang game against JRU, they recorded 29 turnovers. Tapos nung next games nila, hindi na umakyat sa 20 yung turnovers nila. So, actually, that's a good adjustment for Coach Oo. Frenzy. Oh, pero ito ang pinaka-glaring din talaga dito sa Letran. Wala silang may shooter naman sila, pero yung field goal percentage nila, hindi umaabot ng 30% from the field. And to be honest, yung last game nila against Iyak, dalawa lang yung shoot nilang 9% sa 3-point field goal. So, napakahirap nun. 'Di ba? So parang do pa lang may mga Mm-hmm. kulang pa. But Oo. siguro 'di ba ang NC hindi na sila yung round 1 round 2? Hindi, may round 1, round 2 pa rin to, sa pagkakalam ko. Kasi alam ko So, nagpalit ng format eh. Yun ang naging round 1 lang siya nung season 90, wait lang, 99 yun, di ba? 97, yung pandemic, ayaw pinaikli nila. Pero last year, para bumalik ulit yun sa makapag-rating. double round, 2 rounds. So, yun. Okay, so yun nga. So parang, ayun na nga, since yun, 2 rounds. So basically 18 games total. Mm. Tatlo pa lang yan. So siguro by second round, makakapag fully adjust na sila. So parang I still believe that they're still in good hands. Kahit the record says otherwise. But siguro sanayin mo lang yan. Sumabak lang ng sumabak yan and masanay Totoo sila na. and higit sa lahat ma-embrace nila yung fact na bago na yung program. Mm. Kasi parang ang hirap din naman masisi kung bakit parang may attachment pa sila from the previous. Kasi nag 3 straight champion sila. Isa dun undefeated. And then love him or hate him, Boss Al Francis Chua kung mag-alaga ng player, 'di ba? So parang 'di ba? So parang may sepangs, andiyan pa yung sepangs nila na mawawala na sila from their chief backer. So kaya yun naman talaga yung for me biggest reason eh. Pero like kahit nung umalis na yung SMC sa program nila, I still saw them na medyo in good hands pa sila pero we don't know how long, although that's a different topic for a different day. Pero this season, kaya pa yan. Kayang-kaya pa yan. Mm. Eto, bibigyan na lang kita ng burning question. Tingin mo, makakaulit pa ba ang Letran this year? Magiging champions pa rin ba sila this year? Um, Hot slim take, hot take, chance. hot take. Hindi. Slim chance. Kaya, pero slim chance. Mm. Okay, so tingin ko, I'll be having a group answer din. Parang slim chance. Sobrang hirap lang kasi kita naman natin yung other teams Oh, yun nagde-develop naman talaga. talaga eh. Yun naman talaga yung biggest factor. And, Hindi yung, oh, it's not a shot on them. It's more of, totoo iba naman. yung competition ngayon compared to their dominant years. Na parang Mm. karamihan dun, di ba? Ano pa lang eh, nagpapahinog pa lang eh.
Ngayon, Mm. parang the tables have turned na sila na yung nagpapahinog, yung kalaban nila hinog na. Tama. Actually, that's Yung a good, CSB nga, mabubulok na eh. tama na yan. Oh, next Ayan. time yung si SB na yan, sila Gosong. May maganda din tayong pag-uusapan May, diyan. may Pero yun, conversation din yan. magandang conversation din yung CSB. Sa mga CSB fans na nanonood din, abangan niyo yung aming next episode about siguro yung mga future episodes, especially yung pag-uusapan namin is CSB. Pero ngayon Letran, yeah, actually before we close, for me yung Letran lang is yun nga, na-realize ko ngayon na puro close games naman to. So if they could adjust and at the same time handle closing out games better. Tingin ko in 2 games, 3 games, pag nanalo sila 3 straight wins, makakalimutan agad natin tong 0-3, Hmm. 0-3 hole na ginawa nila. And baka mamaya, ang sinisigaw na natin ulit is, kaya nila ulit mag-champion. Pero yun, ikaw, parting shots. Yeah. Well, nasabi ko naman na parang they're still in good hands. Pero, Mm. yeah, and slim chance of going 40. Pero, if manalo man sila, I wouldn't be surprised, honestly. Mm-hmm. Ako din, Manalo Letran, it's nice for the community ng Letran. Ako para sa akin na lang before we end. Pag nalabas ulit nila yung mga Detroit Pistons bad boy era like nilang mga tactics, feeling ko pag nag-pick ulit yung mga ganun, alam ko medyo controversy yun, pero pag kunyari maging pesky, sobrang sakit sa ulo Oh, ng Letran ulit. Tingin ko and it's another oh, identity that they could use. if ma-pull off nila yung mga antics nila, Oh, kasi nagkaroon ng game, di ba, last year na parang masyado silang kinain ng antics nila. oh, feeling So, ko pag nabalik nila yun in a good way, siguro isang weapon na pwede nilang gamitin yun sa kalaban nila. magamit nila to their advantage. Oh, so I think yun din yung kung ma-unlock nila yun, sobrang sobrang siguro baka makatulong sa kanila. And Hmm. yun, hoping for Letran to finally get their first ever win. If manalo sila mamaya against San Beda, that's congrats, and hoping naman na makuha nila yung susunod na win streak nila or another win for them. And let's see, hindi ako sanay na yung Letran is 0-3. Pero hoping for them to have a better run in the next few games in the NCAA. And At I think least the that's the second end of round. A better at second end round. better second round na rin. Ayun, I think that's the end of our License to Shoot podcast. We would like to invite you once again to like, share, and subscribe. We will be doing more NCAA contents College soon. basketball So, content, basically. actually, we're already doing UAAP. So if you're a fan of UAAP, subscribe Nood kayo din sa kayo. channel namin. Tapos panoodin nyo. Oh, And pwede kayo join the mag-binge watch. conversation. Yan ang pinakagusto namin. Yan. Actually, you go comment kung ano, agree or disagree sa aming takes or opinions. We would like to have a healthy conversation in the comment section. So yun. Once again, this is the License to Shoot podcast. William. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.